Now, since we have canceled all flood control projects for 2026. Oh, mga kababayan, sa halip na korupsyon ang i-cancel, ang proyekto sa flood control ang kinakancel ni BBM. Dahil para daw tuluyan ng matuldukan ang kurakutan, mga kababayan, sa flood control. Ay nako. Bangag kong mag-isip, mga kababayan. BBM, baka bukas makalawa maggulat na lang kami na i-anunsyo mo na ika-cancel mo na ang baha. Sabihan mo ang kalangitan na cancel na ang baha dahil maraming kurakutan. Diyos ko. Sa halip na bantayan niya, mga kababayan, para hindi makurakot ang pondo, tinanggalan na niya ng pondo all the way para wala nang makurakot. Diyos ko po. Paano na next year? Zero na ang flood control, mga kababayan. Ni isang proyekto. Huwag na kayong magtaka, mga kababayan, kung lalo kayong lulubog next year, ha? Totally zero na. Now, since we have canceled all flood control projects for 2026, I do understand where the president is coming. Ay, nako. Kaya naman, mga kababayan, at least, marami nang naninindigan, mga kababayan, paunti-unti dito sa Kongreso. Kagaya na lang ito, Galit siya, naiiyak pa nga siya. Teary-eyed. Helpless, ha? Palit ang aking pangamba. Kung mangyayari po, babawasan natin, aalisin natin yung... Zero talaga. Hindi lang binawasan, mga kababayan. Zero. Inalis lahat. Lahat. Meaning all proyekto sa flood control. Ng flood control, yung mga matitinong flood control na matagal na hinintay ng mga kababayan natin, matitinong flood control na matagal nang pinagplanuhan ng Department of Public Works. Ay unfair naman po yun. Sa halip na sabihin niya, mga kababayan, babantayan namin kayo. Gagamitin ko ang aking bilyones sa confidential fund, intelligence fund, para tugisin itong mga kurakutan. Pupukpukin ko ang aking DPWH para masiguradong ang mga proyekto ay pulido. Ganyan, mga kababayan. Ngayon, aalisin na natin lahat. Bahala na kayong lumubog kayo sa baha. Yun po matagal na naghihintay. Pero dahil kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, good job! pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, sampal. 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Grabe, mga kababayan. Direct blow sa presidente ito. See? Pinabayaan naman talaga, mga kababayan, ni BBM na mangyari iyan. Etong mga kurakutan. Isinampal! Sa kanya, mga kababayan, itong matapang na kongresista. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Sino ba to? Si Erice ba to? At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan palpak. Doon sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, ihinto yung Ang sabi ni BBM, dun sa mga palpak, mga kababayan, pupunduhan niya ulit. Gamit ng, ewan na natin, bakit? Baka yung mga kababayan, mga ibang fund, ipa-funnel niya doon. I do understand where the president is coming, but there must be also some... Umami na mismo, ha? Si Zaldico ang dapat sisihin, tapos sila ang yung ilan nadadamay, mga kababayan, at ang nadadamay talaga, itong ating mga kababayan na binabahaan. Sorry na lang kayo, wala kayong flood control dahil para wala ng corruption. Wala na lang flood control. Sense of reason in providing funds for this flood control projects. Wala talagang common sense lang naman yan, mga kababayan, Yung mga flood control, hindi naman yan masama. Ang masama, ang pangungurakot dyan, mga kababayan, ng mga tauhan ng DPWH, ang mga kawani ng gobyerno, at mga politiko. Kung yan ang babantayan ni BBM, mga kababayan, hindi pa lulusutin, hindi magsasuffer ang ating mga kababayan na lulubog sa baha. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin. Kung Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kung Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas nao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabi natin, walang budget. Ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng 1 taon. 2027 na. Muli. Tapos, mga kababayan, hindi yan madali, ha? Yung pagtapos sa isang flood control. Hindi yan matatapos agad kung may pondo. Years and years ang bibilangin yan.
nabahain dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer from the shenanigans of the previous Congress. Congress. We cannot- Leaders. we should consider this. I know that the Secretary is not the policymaker, but maybe he can also admonish the President that there are some real projects that will benefit our people. Sir Secretary, Madam Chair. Oh. Dahil imposibleng zero mga kababayan eh. Talagang zero, walang poproyektohan mga kababayan. Walang babadgetan na proyekto sa isang taon. Kung babawasan niya mga kababayan, acceptable. Dahil i-assess yan eh. Baka mayroong mga flood control sa mga lugar na hindi naman binabaha. O tanggalin na yung muna. Pero imposible. Sa dami ng binabaha dito sa Pilipinas mga kababayan, wala talagang babadgetan ni isa. Diyan sa flood control. Pati na yung kailangan talaga ng tulong. Wala na, pababayaan na lang dahil para matigil ng kurakutan. Kabangagan! Next year, pagbaha, walang mangyayari. Gagrabe pa. Kung hindi lalo na dito sa Metro Manila. Talaga? Umabi ang baha, nahihirapan yung mga tao. Anong gagawin natin? Magagalit tayo uli? Iiyak tayo uli? Yan na naman. Mr. Chair. Madam Chair, Madam Sir pala. Secretary, in my district, there are several Diskaya projects. I found out, nag-research po ako, sponsor nung nakaraang kinatawan ng aking distrito, 5%, 25%, 45% completed. Iniwanan na po lahat ng mga subcontractors. Nakatiwangwang. Yan din, no, mga kababayan, ang problema dyan. Kung nakuha ang mga kababayan proyekto, example ng mga Diskaya, nakuha nila, St. Gerard. Bawal na dapat yung subcontract. Kayo na lang, dumiretso na lang sana doon sa mga kababayan, sa pinag-subcontractan. Dahil, subcontract, dapat bawal yan. Nahihirapan po yung aking mga kababayan. Ano po ang gagawin natin? Iniwanan na. At hindi naman natin sila maobligan, yung mga subcontractors, sapagkat wala nang lisensya na gagamitin. Pinahiram sa kanilang lisensya. Paano na ang bayad? Marami pong problema. Kaya po, yan mga kababayan, ang dapat Hoy, kayong naghihiring dyan in aid of legislation, isama nyo yan na bawal na mag-subcontract. Kung wala man na sila kapasidad at mga kababayan, dahil sinasubcontract nila, dahil greedy sila eh. Gusto nilang marami ang kanilang nakukuhang proyekto mga kababayan, and then hindi pala kaya ng kanilang manpower. Kaya sinasubcontract na lang, gawin niyang bawal. Para hindi na yan mangyari mga kababayan na natatenga na ang mga proyekto. Kinakailangan bago tayo magdesisyon ay pakaisipin natin. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary. Madam Chair, may I? Sige, sagot. Please go ahead. Ano ang nga mo? Madam Chair, may I? Kumakain ka Thank ba? you po, Madam Chair, for the inputs of the Honorable Representative from Caloocan. Caloocan pala. Unang-una po, naiintindihan ko po yung pinanggagalingan ng ating kaibigang si Kong Egay. Lulukin mo muna yung chewing gum mo. Uy, Dizon. Pero siguro po, para lang po, ma-articulate ko din po ang pinanggagalingan naman ng ating Pangulo. Wag mo nang ipagtanggol. Kaululan mga kababayan yung sinasabi niyang wag nang budgetan dahil sa kurakot. Lord. I-assess nyo kung ano-anong lugar ang dapat i-prioritize. At yung, sige, wag na muna dahil kailangan pa natin mag-establish ng proper. Diyos ko Lord. Ngayon pa lang mag-i-establish mga kababayan, Diyos ko. Ang sinasabi lang po ng ating Pangulo dito, zero. Siguro po dapat, pause muna tayo sa DPWH. Ay, dahil nga Diyos po ko. sa laki ng problemang dinatnan natin dito ngayon. Sabihin nyo, tamad lang kayo. Kung hindi mo kaya, Dizon, umalis ka. At sa napakabigat na utos po ng Pangulo na linisin ang ahensya from within. Siguro, kumuha ka na lang ng isa pang secretary. Ikaw, mag-check na lang para sa mga kababayan, di ba, sa kurakutan at saka sa quality. Tapos yung isa, co-secretary mo, nagpapatupad ng proyekto. Dahil hahati ang oras mo eh. Tingin ko po, I can see the wisdom of our President. Hindi Tapi naman po hindi. ibig sabihin nun ay wala ng flood control. Unang-una po, Zero nga! Ano yan, libre? para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA
Aasa lang sa MMDA mga kababayan. Para sa flood control. So, hindi naman po totoo na zero. At again, meron din pong budget ang foreign assisted projects natin tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig Marikina area. Tuloy naman po yon. Pero dito po kasi sa local refunded, dahil po sa extent ng nakita ng ating Pangulo, tingin ko po ang pinanggagalingan niya, dapat, teka, wag muna. Tanga! Nangyayari yun dahil hindi nyo nababantayan. Ngayon, bantayan nyo na. Huwag nyo na kunin yung mga kontraktor na mga substandard. At ipagbawal nyo ang subkontraktor. Bantayan nyo yung bidding-bidding na yan. Alam nyo, tukoy nyo yung problema Wala lang gagawin mga kababayan. Stop na lang to. At sa 2027 budget, ang utos na rin po ng ating Pangulo, gawin na natin ito ng tama. Diyos ko, Lord. Halimbawa po. Ngayon pala, huwag na munang gawin ng tama ngayon. Give us 1 year para magbulakbol. Animal. Marami Lunukin mo lang nga yung kinakain po mo. sa mga in-inspection mismo ng ating Pangulo ng mga flood control projects. At hindi siya magtataka kung ito din ang makikita natin sa iba pang mga flood control projects sa ubang bansa. Ni plano po, wala. Wala pong engineering. Kahapon lang po, ako po yung nasa La Union. Galing kasalanan yan. Sinong nagtalaga ng DPWH dyan sa... Siya! Kasama ko po si Mayor Benji Magalong. Ang una ko pong hiningi, pwede bang patingin ng plano? Wala pong maibigay sa akin. Ang kontraktor, wala din pong maibigay sa akin ang mga taga DPWH mismo. Sabi ko nga po, kung maliit nga na bahay po, kailangan ng plano. Paano pa yung flood control na worth hundreds of millions? Ngayon, habulin nyo ang mga kawani ng DPWH, yung mga nag-propose na budget na iyan. Sige. Pero yung sabihin mga kababayan na zero talaga, wala talagang ipopondo. Ang daming mga bahain na lugar dito sa ating bansa mga kababayan. Kawawa. Lalong lalalayan. Okay ang bawasan mga kababayan, kagaya ng mga walang plano. Pero paano na yung mga may plano? So ang sabi ho ng Pangulo, kailangan ayusin na muna natin ito. At ang magiging proposal po ng ating Pangulo, sa taon talaga kayo mag-aayos? Tapos magtitiis ang taong bayan? moving forward, lalo na po sa susunod na taon, kapag nagsimula na naman tayo ng ating pwede budget process, ito mga kababayan? dapat po manggaling na po talaga sa ibaba ang plano. Mula po sa ating local development councils, papunta sa provincial development council, papunta sa regional development councils. Hindi po yun nangyayari ngayon. Hindi po yun ang nangyayari. Nung ako po ay nasa Mindoro. Tama nga yung sinabi ng sino nga ba yun mga kababayan? Hinayaan lang ni BBM na magkaganyan. Sabi po ni Governor Dulor, hindi po niya alam na mayroong gagawing flood control project doon. Sabi nga ho niya, ni building permit, hindi nga daw po kumuha yung kontratista ng flood control na yon. So wala pong plano. Hindi po nakaakma sa plano ng probinsya yung flood control na yon. Sana ikaw na lang doon sa independent body, no? Dahil taga-check na lang siya mga kababayan. Ang nangyayari ngayon mga kababayan. Wala na siyang time ng mga bagong proyekto. Po lumabas na nga po para pong kabuti. Yun po ang description ni Governor Dulor doon sa flood control sa Mindoro. So tingin ko po, yun po ang pinanggagalingan ng Pangulo. Reset po tayo. Yun po ang kanyang Bakit hindi siya ang i-reset? Utak niya ang i-reset. Rekomendasyon. At sa 2027 budget po, Ngayon pa magre-reset mga kababayan sa kalagitnaan. Lord. gawin na po natin ang tama. Magsimula po ang gawin ang pagpaplano tama. sa local, papunta sa provincial, sa regional, at Then pagka 2028, alis na siya. 2027 pa gawin ng tama mga kababayan. itama po natin yung obviously hindi po tamang sistema na nangyari nitong mga ilang taon nang lumipas dito, hindi lamang sa flood control, kundi sa iba pang mga proyekto ng DPWH. Madam Chair, just a short rejoinder. Alam niyo po, yung MMDA po, walang absorptive capacity. Pangalawa, 4 billion lang po ang budget nila. At ang dredging po binigay nila natin sa DPWH, wala pong programa ang DPWH sa dredging. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, hindi namin problema yung mga river basin dahil meron naman po kayong mga foreign assisted project. Ang problema namin dito yung 260 plus na mga waterways, mga natural waterways na punong-puno ng silt at basura. Ang ibig ko pong sabihin, ano ang gagawin ng gobyerno natin ngayon? Pababayaan ba natin na isang taon muli
na hindi magagalaw itong Puno na mga yan. natural waterways na ito. Kaya po, yan po yung malaking hamon sa DPWH. Yan no, mga kababayan, yung mga taong nakatira dyan sa malapit sa ilog. In a way, ang dami naman palang pera ng taong ng gobyerno, mga kababayan. I-relocate na sila. And then lagyan ng mga kababayan, napakalaking flood control. Oh, kaya yan sa dami ng pera. Yung mga rivers dyan sa Metro Manila sa gayon, hindi nila natatapunan ng basura, mga kababayan. Kaya kasi natatapunan ng basura kasi accessible lang sa kanila, mga kababayan. Dyan lang ang ilog. Samantalang lagyan ng napakalaking flood control na prevent pa ang pagbaha. Hindi pa natatapunan ng basura. Yung mga natural... I-relocate, mga kababayan, sa dissenting mga lugar. Bigyan ng tahanan na Kaunti lang naman yan. Hindi kaunti, marami, mga kababayan, pero yan ang dapat i-prioritize ng gobyerno sa pabahay. Waterways. Maybe, I don't think that you can oblige the MMDA na sila yung gumawa nito dahil wala silang absorptive capacity at wala rin silang pondo. Salamat po. Thank you. Please reply. Madam Chair, may I? Madam Chair, tama po si Congressman Erice po. Erice pala siya. Inform lang po ako ng ating team na para po sa dredging at desilting, pwede pong gamitin ang operational expenditure budget ng DPWH. Admin. So, pwede po natin gamitin ito at nakikita ko po ang importance po talaga nito. In fact, si Mr. Ramon Ang po mismo, siya nagsabi nga, siya nagagastos No, kasi importante po ang pag-dredge at paglilinis ng ating mga estero. Bakit hindi yung sinuportahan? Dapat hand in hand, mga kababayan, nagboluntaryo na nga Parang wala rin silang interest, mga kababayan, dahil libre. Ng ating mga rivers, gagong-gago na sa ating mga Wala magalaking sila syudad tulad komisyon ng siguro. Metro Manila. So, meron po tayong pondo kung Madam Chair, sana na lang po, wag na pong nating bawasan para magamit po natin yon in coordination with our local government counterparts para po malinis natin itong mga estero natin. Pati daw po yung mga pagdidemolish ng mga illegal structures sa ating mga estero, pwede daw pong gamitin ito para doon. We can just request from your office. Opo, pwede po. Thank you. Pwede po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Wala Erice. natin. Before we move to the next interpellator, may tanong lang po yung ating mga kasamahan. Just to confirm po from the department, apart from the flood control, did you also remove from the proposed budget drainages? Kasi marami pong mga natanggal din po na drainage canals Yan. Mga drainage, mga kababayan. Kailangan yan ng mga na maintenance. locally funded. Pagka po kaparti siya ng mga road projects, yung mga 001 projects natin, nandun pa rin po ang drainage component nung mga road projects na yon. Ang problema niyan, mga kababayan, andun may drainage. And then, saan ang lagusan? Hanggang doon lang sila ang mga kababayan sa may kalsada. And then, saan lalabas ang tubig? Yan ang problema. But how about those na stand-alone po? Sabi nga ni Maculeta, wala ngang master plan, mga kababayan. Kanya-kanyang tira. Drainage project, even though it's along the main thoroughfares. Kapag OO2 po siya, meaning flood control po siya at drainage lang o flood control, kasama po siya sa mga natanggal dun sa 252.5 billion flood control, locally funded flood control. How about under CPAG and under the local convergence? Because I believe those were all taken out as well. Kasama din po. Tinanggal din po. Tinanggal din po. So lahat po ng drainage na nasa OO2 at nasa CPAG ay tinanggal po. Opo, ito po, I will break it down po, Madam Chair, for clarity. Ito po ang mga tinanggal dun sa original NEP submission. These are all under Code 002. Ano yan, Code 002? Flood Management Program, 235 billion. CPAG, Flood Mitigation Structures, 9.4 billion. And BIP, Flood Mitigation Structures, 8 billion. For a total of 252.5 billion. Just to confirm, Sec, seawalls were also taken out. Kasama din po sa 002 yon, Madam Chair, I've been informed. So natanggal din po yan. Okay. Pati mga Thank seawall. you, Sec Vin. Siguro, tignan lang po natin yung local... Hindi talaga tayo naniniwala, mga kababayan, na kailangan tanggalin lahat-lahat.
Hindi ma-justify mga kababayan na lahat. Dahil all over the Philippines mga kababayan, mayroon talaga mga lugar na kailangan talagang sakluluhan dahil matindi na ang baha. Ito talagang all the way tinanggal. Drainage, especially under... Wala na. Pustahan tayo mga kababayan, lulubog. Lulubog ang ibang lugar dyan sa Pilipinas. Dahil sa kabobohan na naman. Isa lang ang ano dyan mga kababayan na description, kabobohan. Sipag. Kasi yung iba po, in the absence of the overall... Sa halip na corruption, ang tanggalin, no? Ayusin nyo na lang kaya yung trabaho ninyo. Pag nasa main river basin, so iba po kasi doon na talaga sa mga kabahayan, doon talaga pinakabumabaha. But ito ang atong napala mga kababayan na ang nalalagay natin na presidente. Magaling lang magsalita. Walang gawa. Puro ngawa. Kiyaw-kiyaw lang mga kababayan. Hindi marunong kumilos. Pabaya. At least po we have the confirmation of DPWH. Yun po kasi yung nakita namin, hindi lang locally funded flood control, but even the seawalls, even the drainages were all taken out from the proposal of DPWH. Good luck, Philippines. Thank you, Sec Vince. Thank you for the confirmation. Yes, Madam Chair, I was just given additional information. Basta po, pati po yung clearing ng drainage, yun po ay pwede din po nating kuhanin ang gastos doon from the operating expense paano kung maubos yan? Limitado naman yan budget ng DPWH. How much are we talking about, Sec Vince? Yung sinabi niyo po kay Kong Egay at yung sinasabi niyo po na pwedeng paghugutan for the desilting of local drainages, magkano po yun? Is it substantial? Madam Chair, if you would give me a few seconds to get the numbers. Hindi mo pala alam kung magkano. Confident siya mga kabayan. Kunin mo na lang dyan sa ating operating expenses. Magkano ang laki pala niyan. Hindi ko pa pala alam. Baka pag isang lugar lang yan. Diyos ko Lord. At ang pinag-uusapan dito all over the Philippines, magkano? There is an available 16 billion pesos po under the operating expense budget of DPWH. Tapos, iba't ibang project pa ang paggagamitan yan. Siguraduhin mo lang na hindi yan magkukulang. Kung saan po pwedeng kuhanin yung mga na-mention po ni Kong Egay, pati na rin po ang clearing ng drainages. How would that... Dahil ang tinanggal mga kababayan ay 200 billion. Kung yung 200 billion kung maayos ang pagkakagawa niyan mga kababayan dahil babantayan na nila. Napakaganda ng mga proyektong sanang iyan. Kung walang ghost project, talagang pulido, marami ang makikinabang. Tinanggal dahil natatakot sa korupsyon. So Lord, not to mention na ang mga Marcos pa ang sinasabing mga kurakot na pamilya. Be accessed po. But there would need to be a proposal. Where does the request or the proposal need to emanate? Hindi pa nila alam mga kababayan. Magaling lang sila sa ganyan. Mag-request na kayo. Tapos, kapag sa aktual na, pahirapan. Hindi na alam ng LGU mga kababayan. Saan naman tayo tatakbo nito? Kung dyan sa local na DPWH mga kababayan, sasabihin, hindi naman yung alam. Opo. Magbibigay po ng allocation ang bibigyan po ng allocation ng bawat district at syempre po kung meron pong request ang ating mga district representatives ay yun po ay pipilitin po nating ma-entertain budget per meeting po. So it will be lodged within the respective district engineering offices. Opo. Yes. Pero at 16 billion, if you split it across all the Maliit po yan. DOs across the country, especially in the most flood-prone provinces, baka po hindi po sapat yun. But we'll take that into consideration. Thank you very much po, Sec Vince. My apologies to our colleagues. That was a question kasi that was being posed by many of our colleagues, Sec Vince. So at least we're clear na yun po yung mga tinanggal. Lahat po ng OO2, lahat. Biglang nagbago ugali nito. Biglang bumait mga kababayan. Last year, grabing talas ng nito. Lalo na pagdating ni VP Sara. Sobrang talas magtanong ng mga kababayan. Hindi pa siya chairman nun. Si Stella Kimbo pa. Ngayon, Sara! Bisi-beso na sa mga kababayan. Ng sipag na flood control, seawall at drainages. Pati po BIP din po. Pati sa BIP, tanggal din. Yes. Thank you, Vice Chair Singson. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon to the DPWH family. I can imagine that this has Sino been na naman the yan? longest 2 weeks Pamilyar ang both sides mga kababayang aklaan. of your life. So to the good secretary, from 1 to 10, Nangangamba tayo sa ating kaligtasan mga kababayan. Mukhang may nararamdaman tayong lagim na paparating. po, kumusta po ang Ayun na!
Hala ko, Lord. Ang prinsesa ng kadiliman. Ay, nako. Prinsesa ng kaaklaan. Ang ating stress level. Uy, wag mong isubo ang mikropono, Percival. One being the lowest, 10 being the highest. 15 po siguro. Diyos ko, Lord. Maraming salamat. Earlier, you've mentioned about the instruction. Sinusubo niya ang microphone, mga kababayan. Mahilig ka ba? Sabi ni Percival, maliit naman ito eh. Kaya ko to. Of the president that, and I quote, "We will clean this up now." Ba't ganyan lang itsura mo, Percival? Pati na yung buhok mo, Creepy. So I believe that in the process of cleaning things, kinakailangan alam mo kung gaano kalaki yung dumi o kalat. Kagaya ng... wag na lang. So using the same range Manalamin ka, kita mo napakalaking and dumi. scale, 1 being the lowest, 10 being the highest, how big is the mess in the DPWH, 1 million! Mr. Secretary? 15 din po, Mr. Chairman. Thank you very much for the very candid response. And Thank you very much. on a related Abot note, nito para si Hitler, mga kababayan, sa isang punto po na tinanong kanina, nabanggit po natin that because of the due diligence exercised by the new leadership of the DPWH, natanggal po yung layers of fat and cancerous cells dun sa ating budget dito sa... Hoy, ang tanong namin, saan nyo ilalagay yung natanggal na 200 billion para sa flood control? Huwag nyo sabihin, mapupunta sa almusal ni Kiko Pangilinan, ha? Magkakasabunutan na talaga tayo. Sasabunutan ko ito kapag itatransfer nyo kay Kiko Pangilinan ng 200 billion, mga kababayan, na supposedly flood control. Duplicate project. Bubunutin ko yung ipin ito. Sagutin nyo kami. Saan nyo itatransfer? Completed projects. Plus, of course, yung overlapping at saka yung the usual cat's eye and stud projects. Dito po sa... Itatapon ko to sa ilog. Kapag itatransfer nyo, ha? Kay Kiko Pangilinan. Tandaan nyo yan. Pipinutin natin tayo na to. A and B, lalo na for duplicate projects and completed projects. What will happen? Ito ko, kababayan. Ay, nako. Di ba ipal-ipal sila mga kababayan sa boxing ni Torre at Baste? May nagsabi, ikaw nga mukhang punching bag. Nung kasapak-sapak daw, mga kababayan, na makikita mo lang gusto mo na sapakin. To those who proposed these projects for the inclusion Wala in the pang ginagawa doon, sarap ng gulpihin. Ano po ang gagawin natin sa kanila? Unang-una po, to the best of our ability po, we tried our best given the limited time to eliminate. But again, ulitin ko po, kung meron pong makita ang komite, more than po kami, supportive of any other deletions that may be done by Congress, since Congress po has full and complete power of the purse. Para naman po dun sa mga sinasabi niyong mga naglagay nito, aalamin po natin kung sino ang mga ito at isasama po natin ito sa ating ongoing investigation from top to bottom. Yun na rin po ang utos ng ating Pangulo na kailangan mag-cleansing tayo from top to bottom at aalamin po natin yun. At kung mag-cleansing kayo top to bottom, isa lang ang gusto naming i-cleansing mo. Kahit yung top lang, papalo yan sa bottom. Yung pinaka-top. Kung meron po kayong information, Mr. Chairman, I will be more than happy po to accept whatever information you can provide regarding this. I understand that you have so much, that your hands are full now, pero ano po kaya ang timeline natin in holding accountable itong mga responsable dito sa duplicate projects at paglalagay ng completed projects? Ito po ang isa sa mga urgent at immediate na kailangan natin gawin. Kailangan po immediate ang pananagot ng mga dapat managot. Yun po ang direktiba mismo ng Presidente. Kaya po kung mapapansin nyo, wala po kaming tigil sa pag-iimbestiga, wala kaming pong habang nag-iimbestiga po kami po ay magfa-file immediately ng mga karampatang kaso, both administrative at criminal charges. May kaso na ba? May kaso na ba? Wala. At wala pa kami narinig na kung meron po tayong ebidensya, immediately po ay tayo po ay mag-i-initiate ng immediate dismissal proceedings sa mga mapatunayang may kasalanan dito sa mga bagay na ganito. At hindi lang po yun po ay fa-file natin ng mga kaso at syempre yan po itutuloy natin to the very end hanggat ma-resolve po yung mga kasong yan. So aabangan po ng taong bayan ano yung magiging dulo ng ating mga efforts. At malinaw naman po yung writings on the wall, heads should roll. Laki ko head mo. Ay, ako, bakit sa tuwing nakakakita tayo dito kay Percival, mga kababayan mo? Para tayong
kinikiliti daw. Gusto nating manggulpi. Ay, naku. Ito pong mga kasama ko sa akbayan ay Aklayan? pinagkumpara po yung NEP at GAA through the years, no? Particularly, Through the ang years. particular item Renato Babalo, through the years. na nagulat po kami. Di po ba ngayon all eyes are on flood control in terms of insertions? Pero may nakita po kami parang mas malaki pa sa flood control. And we're talking about ito pong CSSP. Hindi po yung College of Social Sciences and Philosophy para sa mga taga-Diliman, yung CSSP po na Convergence and Special Support Programs. Napansin po natin in terms of insertion, difference po between NEP at yung actual na GAA. In 2024, ang insertion ay 237 billion. And in 2025 naman po ay 265 billion. At constant po, no? Grabe yung difference between the NEP and GAA amount nito pong CSSP mula 2022. 2022, it's 146. 2023, it's 174. At yung iba pa pong amounts na nabanggit ko kanina for both Bakit mo tinatanong sa DPWH, ang issue ng NEP, mga kababayan, yung suggested na budget sa presidente at ng GAA, nasa sa inyo yan, sa Kongreso, animal. 2025 and 2026. Ano po ba itong Buti naman, hindi sila na-backtrack. SSP at bakit ganito kalaki yung nangyayaring adjustment at difference between the NEP and the GAA? Hingi po ako ng paumanhin, Mr. Chairman. No? Iniintindi ko pa po lahat ito. Pero ang aking pong simpleng pagkakaintindi sa Convergence Program, ito po ang programa ng DPWH na katuwang niya ang iba't ibang mga departamento at iba't ibang ahensya ng national government. Kasama na po dyan ang Department of Tourism, ang Department of Trade and Industry, at iba pang mga ahensya. Kasama na rin po yung dati kong, yung pinanggalingan kong ahensya, yung DOTR. Para po sana, ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya na nangangailangan ng suporta in terms of roads, bridges, at connectivity ay naa-address. No? Yun po ang aking simpleng pagkakaintindi. At base po sa simpleng pagkakaintindi ko sa programang yan, maganda po yung programang yan. Unfortunately po ata, and I was just informed about this in the past couple of days, is nung mga nakaraan daw po, is merong pong napapasok na mga flood control projects din po dito sa CSSP, no? Through CPAG, no? So yan po, unang-una po, ayon na rin sa direktiba ng Pangulo natin, tinanggal po natin yan, no? Yung flood control projects. Pero po, I think ang masasabi ko na lang po is, kahit ano po pong proyekto ito, no? Convergence project, local project, foreign assisted project, flagship project, kailangan po ito, unang-una, kailangan po mabantayan natin ang pagpo-procure at pag-eventual award ng mga proyektong to, regardless of where these projects are in the budgetary allocations of DPWH. And number two, kailangan pong mamonitor ng tama at mabuti ang pag-i-implement ng mga proyektong ito. So yun po ang gagawin po natin at sisiguruhin natin moving forward, talagang mabantayan po ng maigi ang procurement process at ang implementation at execution ng mga proyektong ito, regardless of what budgetary item they are. Thank you. Siya. Hindi na namin kayang manood sa itsura ni Percival, mga kababayan. So, babangungutin tayo, matutulog pa tayo.